Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Bari. Ang magkakwento po ngayon ay ang narrator ng ating kapatid na channel na Kwentong Aswang. Naririto po si Kuya Chris. At simulan na po natin ang kwento. Magandang araw Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig sa iyong YouTube channel. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Carmen. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa nakakakilabot na karanasan noong nagbakasyon ako sa Capiz. Mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Noong bata pa lamang ako, namulat ako sa realidad na hindi lahat ng mga magpamilya ay buo. Hindi lahat ay masayang nagsasama-sama sa iisang bubong. Mayroong mga pamilya na hindi kumpleto at nagkawatak-watak at hindi nagsasama sa iisang bubong. Kagaya ko, isa ako sa mga anak na lumaki sa piling ng aking mga lolo at lola. Ayon sa kanila, hiwalay na raw sina inay at itay. Nasa sinapupunan pa lamang daw ako ay nagkahiwalay na sila dahil sa matinding away na pinagkaugatan ng samaan ng kanilang loob hanggang sa napagpasyahan nilang wag nang magsama bilang mag-asawa. 5 buwan nang nakalipas. Pagkatapos akong isinilang ni inay ay tumungo siya sa Kuwait upang magtrabaho doon. Iniwan niya ako kay lola kahit 5 buwan pa lamang ako. Pumayag naman daw si Lola Edita sapagkat napakahirap ng buhay namin noon at kailangan nila ng pera. Nagpapadala naman si inay sa amin at iyon ang ginagamit ni Lola Edita sa pagbili ng aking mga pangangailangan. Maayos akong pinalaki ni na lolo at lola. Ni minsan ay hindi nila ako pinabayaan dahil mahal na mahal nila ako bilang kanilang nag-iisang apo. Nang tumuntong ako sa edad na 5 taon, doon ako nagsimulang nagtaka. Napaisip ako kung bakit ang ibang mga bata ay mayroong mga nanay at tatay sa tabi nila, samantalang ako ay wala. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot at inggit sa tuwing nakakakita ako ng mga batang masayang namumuhay kasama ang kanilang mga magulang. Minsan, naiiyak pa nga ako sa loob ng kwarto, pero mabuti na lamang at nandyan si Lola Edita. Ipinaliwanag niya sa akin kung bakit wala ang mga magulang ko sa aking tabi. Sobrang nalungkot ako nang malaman kong magkahiwalay na sina tatay at si inay. Gayunpaman, tinanggap ko pa rin ang katotohanang kailanman ay hindi na kami magiging buo bilang isang magpamilya. Ayon pa kay Lola Edita, may bagong pamilya na raw si Itay. Isang araw, habang naglalaba ako, nagulat ako dahil sa malakas na pagsusumigaw ni Lola Edita. "Carmen! Carmen! Halika nga rito at may sasabihin ako sa'yo." Kaagad naman akong tumigil sa paglalaba at lumapit kay Lola. "Bakit po, Lola? Ano ba yung sasabihin mo sa akin?" Tanong ko sa kanya. May mga bula pa ang aking kamay noong mga sandaling yon. "Ano kasi, Carmen? Tumawag ang iyong inay. Nakiusap daw sa kanya ang iyong itay na kung pwede ay magbakasyon ka doon sa kanila. Gusto ka raw niyang makita. Pumayag na ang iyong inay na magbakasyon ka roon." Nagulat ako sa sinabi ni Lola Edita. Hindi ko inaasahang magpaparamdam sa amin si Itay gayong ilang taon na silang hiwalay ni inay. "Nasaan po ba si Itay, Lola?" Tanong ko kay Lola Edita. Inaamin kong na-excite ako na makita si Itay noong mga sandaling yon. Hindi ko pa kasi nasilayan ang kanyang muka mula nang ako'y isilang. Wala akong ideya kung ano ang kanyang wangis. Kaya naman ay hindi na ako makapaghintay na makita siya sa unang pagkakataon.
Nasa Capiz daw ang iyong itay, kasama ang kanyang bagong pamilya. O ano, papayag ka bang pumunta roon sa kanila? Oo naman Lola Edita. Excited na kasi akong makita si itay. Nagagalak kong sambit. Sobrang saya ko talaga noong mga sandaling yon. 15 taong gulang na ako, kaya naman ay pumayag din sina Inay at Lola Edita na magbakasyon ako sa Capiz. Ayaw din kasi nilang ipagdamot ako sa aking ama. Lumipas ang 3 araw, hinatid na ako ni Lola Edita patungong pier. Carmen, mag-iingat ka roon ha. Mamimiss kita, apo. Wika ng lola ko at saka niyakap niya ako. Siyempre niyakap ko rin siya pabalik. Mamimiss din kita Lola Edita. Sambit ko at saka ngumiti. Pagkalipas ng ilang minuto ay sumakay na ako sa barko. Kumaway pa ako kay Lola bago tuluyang pumasok sa loob. Nagbiyahe ako mula Leyte patungong Capiz. Nang makarating ako ay sinundo ako ni Itay. Carmen anak, ikaw na ba yan? Tanong niya sa akin habang nakangiti. Mababakas sa kanyang mga mata ang labis na pananabik. Kaagad naman akong tumango bilang tugon. Sa unang pagkakataon ay mahigpit akong niyakap ni Itay. Ayon pa sa kanya, matagal na raw siyang nasasabik na makita ako. Sakto lang ang pangangatawan ni Itay. Matangos ang kanyang ilong at kayumanggi ang balat. Walang mapagsidlan ng tuwang aking nararamdaman dahil nasilayan ko na ang aking ama. Tinawagan niya rin si Inay upang ipaalam na sinundo na niya ako. Habang nag-uusap silang dalawa sa cellphone, ay nakikinig lamang ako. Napansin kong limitado lamang ang kanilang mga salita. Yung tipong isang tanong, isang sagot lang. Medyo nalungkot ako para sa kanila, ngunit hindi ko iyon ipinahalata. Napaisip din ako kung may natitira pa bang pagmamahal sa kanilang mga puso o wala na talaga. Tara na anak, punta na tayo sa bahay. Wika ni Itay sa akin pagkatapos nilang mag-usap ni Inay. Hinawakan na niya ako sa aking kamay at sabay kaming naglakad patungo sa terminal ng bus. Hindi nagtagal ay nakasakay na rin kami. Mahigit 1 oras ang aming biyahe bago kami nakababa sa bus. Tahimik lamang ako at walang kaalam-alam kung saan ba ang bahay nila Itay. Nang makababa kami, ay sumakay kami ng isang tricycle papunta sa aming baryo. Dumaan kami sa lubak-lubak na mga daan at palayan. Makalipas ang ilang minuto ay bumaba na kami sa tricycle. Napansin ko na parang papunta na sa bukid ang lugar na yon. Inilibot ko ang aking paningin. Mga nagtataasang punong kahoy ang aking nasilayan. Malayo pa ba ang bahay niyo Itay? Tanong ko sa kanya. Nagugutom na kasi ako, kaya nagmamadali na akong makarating sa kanila. Medyo malayo pa anak. Kailangan pa nating dumaan doon para makarating tayo sa bundok. Sagot ni Itay habang tinuturo niya ang daan na pawang mga berde ang nasa gilid. Hindi ko akalaing sa bundok pala nakatira si Itay. Sinimulan na naming ang paglalakbay at tiniis ko ang gutom. Sa gitna ng aming paglalakad ay hindi ko napigilan ang aking sarili na itanong sa kanya ang nag-iisang tanong na matagal ko nang gustong bigyan ng kasagutan. Itay, mahal mo pa ba si Inay? Napatigil si Itay sa paglalakad nang maulinigan niya ang aking tanong. Mababakas sa ekspresyon ng kanyang muka na nabigla siya sa aking tanong. Huwag mo nang alamin ang sagot, anak. Halika na, ipagpatuloy na natin ang paglalakbay at nang mabilis tayong makarating bago babagsak ang ulan.
Nalungkot si Itay sa aking tinuran. Hindi ko akalaing ipagdadamot niya sa akin ang sagot. Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung bakit hindi niya masagot-sagot ang simpleng tanong ko. Gayunpaman, nirespeto ko pa rin si Itay. Hindi ko siya pinilit na sagutin ang aking tanong at bagkus ay nagpatuloy na kami sa paglalakad. Dumidilim na rin kasi ang paligid at parang babagsak na ang ulan. Kaya naman ay binilisan na namin ang bawat hakbang na aming pinapakawalan. Yun ang unang pagkakataon na nakapaglakbay ako sa isang daang walang kabahay-bahay. Tanging mga punong kahoy at mga ibon lamang ang nakikita ko sa gitna ng aming paglalakad. Lumipas ang mahigit 1 oras naming paglalakad ay nakarating din kami sa kanilang bahay. 2 bahay lamang ang naroroon. Ang isa ay bahay nila Itay, samantalang ang isa naman ay bahay ng kanyang mga magulang. Pinatuloy ako ni Itay sa loob ng kanyang bahay at ipinaghain ng pagkain. "Siya na ba ang aking apo?" tanong ng isang matandang babae kay Itay. "Opo, Inay. Siya na po si Carmen," sagot ni Itay. Doon ko nalaman na lola ko pala ang matandang babaeng yon. Sa tingin ko ay 60 years old na siya. Maputi na ang kanyang buhok pero malakas pa rin namang kumilos. Kinausap niya ako at naging mabait naman ako sa kanya. Nandoon din ang aking lolo, pati na rin ang asawa ni Itay at ang kanilang isang anak na lalaki. 8 taon na ang anak ni Itay sa kanyang pangalawang asawa. Habang kumakain kami ni Itay, ay parang nahihiya ako dahil pinagtitinginan nila ako. Siyempre, first time kong makapunta sa kanila. Kaya naman ay medyo nahihiya pa ako. Mabuti na lamang at mga mababait ang lolo at lola ko. Binibiro pa nila ako kung may nobyo na raw pa ako at napangiti naman ako. Hindi nagtagal ay naging kampante na akong kausap sila. Tuwing umaga ay sinasama ako ni Lola Luisa sa ilog. Nag-iigib kami at minsan ay naglalaba. Walang ipinagkaiba sina Lola Edita at Lola Luisa. Pareho silang mga mababait at mahal na mahal nila ako. Namimiss ko ng kausap si Lola Edita. Pero wala akong magagawa dahil wala naman akong cellphone. Wala ring kuryente kina Itay at sa tuwing magcha-charge sila ay kailangan pa nilang tumungo sa bayan. Tinitipid lamang nila ang kanilang baterya para matagal malobat ang cellphone. Ganon kahirap ang buhay nila Itay sa bundok ng Kapis. Ayon kay Itay, nakihingi lang daw siya sa kaibigan ni Inay ng cellphone number ni Inay, kaya sila nakapag-usap. Ayon pa sa kanya, matagal niya nang gusto na makita ako, kaya naganap siya ng paraan upang makontak si Inay. "Hoy! Bumangon ka na riyan! Umaga na!" Nagulat ako isang umaga dahil sa malakas na sigaw. Kaagad akong napabalikwas sa aking higaan at kinusot ang aking mga mata. Umaga pa lang pero ang ingay-ingay na dahil dada ng dada ang bagong asawa ni Itay. Itago na lang natin siya sa pangalang Jolina. Ang buong akala ko ay mabait siya. Pero habang tumatagal, ay napapansin kong naiinis siya sa akin. Hindi raw ako nagtatrabaho kahit tumutulong naman ako sa mga gawaing bahay. Inaamin kong naiinis ako sa kanya dahil sa maling trato niya sa akin. "Hugasan mo mga plato at laban mo mga damit namin. Huwag kang piling mayaman dito." Napatakip na lamang ako sa aking dalawang tenga dahil sa malakas na sigaw ni Tita Jolina, ang pangalawang asawa ni Itay, na kung makasermon sa akin ay akala niya anak niya ako. Kahit anong iniuutos niya sa akin ay kaagad kong sinusunod dahil natatakot ako na baka lalo siyang magalit sa akin at saktan niya ako.
Minsan ay umiiyak na lamang ako habang naglalaba sa ilog. Pati mga damit niya ay ipinalalaban niya sa akin. Pero ni minsan, hindi ko nagawang magreklamo. Walang kaalam-alam si Itay na iyon ang ginagawa niya sa akin. Maaga kasing umaalis si Itay at nagtatrabaho sa kanilang sakahan. Tuwing Sabado ay tumutungo si Itay sa bayan at nagbebenta ng mga gulay. Malawak kasi ang kanilang sakahan sa bukid. Ang perang kanyang kinikita mula sa sakahan ay ipinagbibili niya ng bigas at iba-iba pang mga pangangailangan sa kusina. Nakapagtataka rin dahil kahit nasa bukid kami ay palaging karne ang aming ulam. Isang gabi, inutusan ako ni Tita Jolina na mag-iigib ng tubig sa ilog. 8:00 na yon ng gabi at inaamin kong natatakot akong lumabas dahil may kalayuan din ang ilog sa aming bahay. Ngunit hindi ko magawang tumanggi sa kanyang utos dahil alam kong pagagalitan niya ako kapag hindi ko sinunod. Kahit natatakot akong lumabas, kinuha ko pa rin ang balde at saka lumabas. Mabuti na lamang at maliwanag ang paligid dahil sa malaking buwan. Laking pasasalamat ko dahil hindi madilim ang paligid. Dadaan pa naman ako sa mga masusukal na daan at malalaking puno ng mga kahoy. Habang naglalakad ako, ay naninindig ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko kasi ay parang mayroong nakasunod sa akin. Palingalinga ako sa paligid at minsan ay lumilingon ako sa aking likuran. Ngunit wala naman akong nakikitang tao. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa nakarating ako sa ilog. Pagkatapos kong lagyan ng tubig ang aking dalang balde, nagulat ako dahil bigla akong nakakita ng isang malaking aso na kulay itim. May dala-dala pa itong kadena. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Basta bigla ko na lamang siyang nakita na nasa harapan ko na at nakatingin sa akin. Nanindig ang aking mga balahibo dahil sa malaking aso. Natatakot ako na baka sunggaban niya ako. Gusto kong sumigaw ng malakas, bunsod ng labis na takot. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Binitbit ko na ang balde na mayroong lamang tubig at saka naglakad pa uwi. Napansin kong sinusundan ako ng malaking aso, kaya mas lalo akong natakot. Iniisip ko na aatakihin niya ako kaya palagi akong lumilingon para bantayan ang aso. Sa gitna ng aking paglalakad, nakasalubong ko ang isang malaking ahas na naroong gumagapang sa aking daanan. Natakot ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala na akong ibang alam na pwedeng daanan upang makaiwas sa ahas na yon. Napansin ng aso na natakot ako sa ahas. Kaya naman ay sinugod niya ang malaking ahas at pinagkakakagat hanggang sa namatay ito. Laking pasasalamat ko sa aso dahil pinatay niya ang malaking ahas na kinatatakutan ko. Nang makumpirma kong patay na ang ahas, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Subalit sunod pa rin ang sunod sa akin ang malaking aso. Hinayaan ko na lamang yon hanggang sa makarating ako sa bahay. Nang humiga na ako, ay hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang mukha ng asong yon. Natatakot na akong magpuntang mag-isa sa ilog dahil makikita ko na naman ang aso. Nagdaan ng maraming araw, napansin kong palaging nakasunod sa akin ang malaking aso tuwing pupunta ako sa dilim. Palagi kasi akong inuutusan ni Tita Jolina na mag-igib ng tubig kahit gabi na. Naiiyak na lamang ako minsan dahil kahit sobrang dilim ay pinapaigib niya pa rin ako na para bang wala siyang pakialam sa akin kung sakaling mapahamak ako sa daan. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog,
ay bigla akong nagising dahil nakarinig ako ng iyak ng isang sanggol. Parang nagmumula sa labas ng bahay ang iyak na yon. Dahil sa kagustuhan kong alamin kung anong meron sa labas, ay dahan-dahan akong sumilip sa butas. Hindi kasi ako mapakali. Maliwanag ang buwan kaya naman ay kitang-kita ko ang mga bagay sa paligid. Iyak ng iyak pa rin ang sanggol. Hinanap ko ang pinanggagalingan ng iyak na yon. Laking gulat ko nang matanaw ko ang isang sanggol na hawak-hawak ng isang lalaki. Maigi kong tiningnan ang mukha ng lalaki. Matutulis ang kanyang mga kuko at mayroon siyang mga pangil. Nagbabaga rin ang kanyang mga mata. Takot na takot ako habang nakasilip ako sa butas. Kaagad na pumasok sa isip ko na baka iyon ang tinatawag nilang aswang. Nakita ko kung paano nginatngat ng aswang ang liig ng sanggol hanggang sa naputol ang hininga nito. Sarap na sarap siya sa dugo at pati ang lamang loob ng sanggol ay walang awa niyang kinain. Parang masusuka ako habang nakasilip ako sa butas. Tulog na ang lahat ng mga tao at ako na lamang ang gising. Ngunit kumunot ang aking noo dahil pamilyar sa akin ang damit ng aswang. Parang damit yan ni Itay ah. Bulong ko habang nakasilip pa rin ako sa butas. Tiningnan ko ang kwarto ni Itay at ng kanyang asawa upang tingnan kung nandoon siya. Ngunit natulala ako nang makita kong si Tita Jolina at ang kanyang anak lamang ang nasa loob ng kwarto. Doon na ako nagsimulang magtaka. Bumalik ako sa aking kwarto at muling sumilip sa butas ng dingding. Sobrang naawa ako sa sinapit ng walang kalaban-laban na sanggol. Nanginginig na ang aking mga tuhod at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Maya-maya, biglang tumayo ang aswang at binitbit ang sanggol. Sinundan ko ng tingin ng kanyang mga yapak at nakita kong pumasok siya sa aming kusina. Dahan-dahan akong lumipat ng pwesto at sinilip siya sa kusina. Nakita kong inilagay niya ang sanggol sa isang malaking palanggana. Hindi ko na napigilan ng labis na kuryosidad. Kaya naman ay tumungo ako sa kusina at hinarap ang aking ama. "Aswang ka, Itay?" Tanong ko sa kanya habang nakatitig siya sa palanggana. Ikinagulat niya ang aking biglang pagsulpot. Carmen? Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya sa akin. Nauutal siya sa pagsasalita habang nagbabaga ang kanyang mga mata. May mga dugo pa ang kanyang bibig at muka at pati ang kanyang mga kamay. Wala na siyang kawala. Hindi na siya makakapagsinungaling pa dahil harap-harapan ko nang nakikita ang ebidensya. "Itay, bakit hindi mo naman sinabi sa akin na isa kang aswang?" Tanong ko sa kanya. Ngunit sa halip na sagutin niya ako, ay tinitigan niya lamang ako. Masakit ang mga tinging ibinabato niya sa akin. Bigla akong nakaramdam ng takot, kaya dali-dali akong tumakbo patungo sa aking kwarto at tumalon sa bintana. Nanginginig ang aking buong katawan habang tumatakbo ako patungo sa bahay nila lolo at lola. Wala akong suot na tsinelas nung mga oras na yon. Takot na takot ako dahil baka nagalit si Itay sa akin at ako naman ang isusunod niya. Kinatok ko ng kinatok ang pintuan nila lola hanggang sa nagising sila. Pinagbuksan nila ako at nagulat sila sa aking pagdating. Lalo na't habol-habol ko ang aking hininga. "Oh, Carmen, anong nangyayari sa'yo?" Nagtatakang tanong ni Lola Luisa. Sa halip na sumagot, ay niyakap ko na lamang siya ng mahigpit. Umiiyak na rin ako at kinakabahan. Hindi ko alam pero takot na takot ako dahil sinundan ako ni Itay. Hinayaan muna ako ni Lola na kumalma. Hindi niya muna ako pinilit na tanungin kung bakit ako umiiyak. Makalipas ang ilang minuto, ay huminto na rin ako sa pag-iyak.
Doon na ako nagkaroon ng lakas na sabihin kina lolo at lola kung ano ang nangyari sa akin. Ganito kasi lola, nakita kong kinain ni Itay ang isang sanggol. Aswang po ang aking Itay lola. Aswang po siya. Wika ko habang kinakabahan. Kumunot ang kanilang noo nang marinig nila ang aking tinuran. Tila ba ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ko. Carmen, hindi aswang ang iyong Itay. Matagal na kaming nagsasama sa bundok na ito, pero wala naman kaming nakita na kumakain siya ng tao. Baka namamalikmata ka lang, apo. Nako, hindi aswang ang iyong ama. Sabi naman ni Lolo, aswang po siya. Nakita kong kinain niya ang isang sanggol. Hindi ko matatanggap na aswang ang aking ama. Pilit kong ipinagdidiinan sa kanila na aswang nga si Itay. Ngunit ayaw talaga nilang maniwala. Pero hindi ako nagkakamali. Kitang-kita ng mga mata ko na si Itay nga yun. Si Itay ang nakita kong kumain ng lamang loob ng sanggol. Mula nung gabing yun, hindi na ako umuwi sa amin. Hindi na rin ako lumalabas sa bahay nila lola. Doon na ako tumira sa kanila. Pilit akong kinakausap ng aking Itay, ngunit ayaw kong harapin siya. Hindi ko matanggap na aswang siya, kahit pa kumbinsihin niya akong maniwala na hindi siya aswang. Hindi ko pa rin makakalimutan ang nakita ko sa labas ng aming bahay. Umabot na rin ako sa puntong pinagsisisihan ko kung bakit nagbakasyon pa ako sa Capiz. Gustong-gusto ko nang umuwi sa Leyte, ngunit hindi nila ako pinapayagang tumawag kay mama. Hindi nila ako pinahihiram ng cellphone. Inisip ko na baka natatakot silang malaman ni mama na aswang si Itay, kaya ayaw na ayaw nila akong pahiramin ng cellphone. Naisip ko rin na baka si Itay yaong malaking aso na palaging nakasunod sa akin sa tuwing pumupunta akong mag-isa sa ilog. Mahal ko naman si Itay, pero hindi ko matatanggap na isa siyang aswang. Isang umaga, habang nagsisibak si Itay ng kahoy, ay biglang may dumating na mga malalaking lalaki galing sa bayan. Sa pagkakaalala ko, ay mga 5 sila. Matitipuno ang kanilang mga katawan at may dala silang mga itak. Kahit kakarating pa lang nila sa amin, ay galit na sila. Kaagad nilang hinanap si Itay. Nagtaka naman kami kung bakit galit na galit sila. Aling Luisa, nasaan ang aswang mong anak? Palabasin mo yan at kakatayin ko siya sa harapan mo. Galit na sigaw ng isang lalaki kay Lola. Hinanap nila si Itay, ngunit hindi nila alam na nasa likod ng bahay si Itay at nagsisibak ng kahoy. Ayon sa kanila, nakita daw nila si Itay isang gabi na tinangay ang isang bata sa bayan. Kaya naman ay galit na galit sila kay Itay. Nang marinig ni Itay ang malakas na sigaw na parang may naghahanap sa kanya, kaagad siyang kumaripas ng takbo palayo sa bahay. Ayun siya! Sundan natin siya! Hinabol ng mga lalaki si Itay habang daladala ang kanilang mga itak. Naawa ako sa aking ama at nagsusumigaw na rin sina lolo at lola. Batid naming galit na galit ang mga tao kay Itay dahil siya raw ang nambibiktima ng mga bata sa bayan. Dahil sa labis na pag-aalala, ay sumunod kami sa mga lalaki. Nagdala rin si lolo ng itak upang ipagtanggol ang kanyang anak kung sakaling papatayin ng mga taong yon si Itay. Takbo lamang kami ng takbo habang hinahabol nila si Itay. Umabot na sila sa kung saan-saan. Habol-habol ko na rin ang aking hininga habang tumatakbo. Takot na takot ako dahil baka maabutan nila si Itay. Habang tumatakbo ako, ay doon ko napagtanto na sobrang mahal ko pala ang aking Itay at hindi ko kayang mawala siya. Sa patuloy na paghahabol nila kay Itay, ay biglang inatake si Itay ng hika.
hanggang sa naabutan siya ng mga naghahabol sa kanya. Pinagtataga nila ang aking ama. Nagsusumigaw kami nila lolo at lola, pati na rin ang asawa ni Itay, habang nakikita naming pinagtatataga nila ang aking ama. Parang pinagsasasaksak ng kutsilyo ang aking dibdib habang naririnig ko ang pagmamakaawa ni Itay. Pati kami ni Lola ay nagmamakaawa din sa mga tao na huwag nilang patayin ang aking ama. Ngunit tila wala silang naririnig. Pinagsisipapan nila si Itay habang duguan na ang katawan nito. Maawa kayo sa anak ko! Demonyo kayo! Sigaw ni Lolo. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili dahil naawa na siya kay Itay, kaya naman ay sinubukan niyang iligtas si Itay. Pinagtataga niya ang mga taong nananakit kay Itay at dahil doon, tinaga rin nila si Lolo. Nakita ko ang pagsirit ng dugo mula sa ulo ni Lolo nang tinapyas ito ng mga lalaking hindi naman namin kilala. Wala kaming nagawa kundi ang umiyak na lamang at pagmasdang unti-unti nilang pinapatay sila Lolo at Itay. Nang maputol ang hininga nilang dalawa, ay tumigil na ang mga taong bayan sa pananakit sa kanila. Yan ang nababagay sa mga kagaya mong aswang! Sambit ng isang lalaki at saka dinuraan niya pa ang dugo ang bangkay ni Itay na nakahandusay sa damuhan. Pagkatapos niyon, ay nilisan na nila ang lugar na yon. Nagtakbuhan kami nila Lola Luisa at Tita Julina patungo sa kinaroroonan nila Lolo at Itay. Humahagulgol kami habang yakap-yakap ang bangkay ng aming pamilya na wala ng buhay. Gustuhin man naming ipagtanggol sila, ngunit wala kaming nagawa sapagkat babae lang kami. Batid naming wala kaming laban pagdating sa puwersa ng mga kalalakihan. Tama nga ako. Aswang ang aking ama. Oo, nahirapan akong tanggapin ang katotohanan ng isa siyang aswang. Ngunit aking napagtanto sa huli na mas mahirap palang tanggapin na wala na si Itay. Wala na ang pinakamamahal kong ama. Sa huli, inamin din ni Lola Luisa sa akin na totoong aswang si Itay dahil nahawaan siya ng kaibigan nito noong pumunta siya sa piyesta. Kaya daw itinago nila Lolo at Lola ang katotohanang aswang si Itay sapagkat ayaw nilang kamuhian ko ang aking ama. Ayaw nilang kakalat ang balita tungkol sa pagiging aswang ng aking Itay. Alam ko na rin ang sagot kung bakit palaging karne ang ulam nila Itay. Yun ay dahil nang bibiktima siya sa tuwing sasapit ang gabi. Ayon pa kay Lola Luisa, si Itay daw yaong aso na sunod ng sunod sa akin tuwing iigib ako sa ilog kapag gabi. Kaya niya daw ako sinusundan dahil binabantayan niya ako. Sobrang mahal nga pala ako ng aking ama. Pagkatapos naming ilibing sila Lolo at Itay, pinauwi ako ni Lola Luisa sa Leyte dahil iyon ang gusto ko. Patuloy na namuhay si Lola Luisa sa kanilang bukid kasama si Tita Julina at ang anak nito. Ngunit ngayon, wala na akong balita tungkol sa kanila. Hanggang dito na lamang ang aking kwento, Kuya Barry. Maraming salamat. Hindi pa man laganap noon ang teknolohiya pagdating sa medisina ay may sarili ng pamamaraan ang mga tao upang lunasan ang mga sakit, kulam, barang, pang-aaswang at marami pang iba. Mga bagay na kailanman ay hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga kaalaman na iilan lamang ang maaaring magtaglay. Gaya na lamang ng paghawak at pagkakaroon ng tinatawag na anting-anting, mutya, agimat at iba pa. Mga kakaibang bagay na magpasa hanggang ngayon ay nananatili at patuloy na nakakatulong lalong-lalo na sa mga tagong lugar dito sa bansang Pilipinas. Tara,
saksihan natin ang totoong kwento ng isang bantog na antingero mula sa probinsya ng Mindanao. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Magandang araw din sa mga kapwa ko tagapakinig sa Ang Sundo Horror Stories. Isang karangalan po na mabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng aking kwento. Isa po ako sa mga libu-libong silent listeners, ngunit ako'y masugid na taga-subaybay sa mga istoryang ipinapaskil niyo po, Kuya Bari. Kasalukuyan po akong isang nurse sa isang public hospital dito po sa Maynila. Ilang taon na rin po ako sa aking propesyon, ngunit minsan hindi ko maiwasan na matawa o mapangiti na lamang kapag kami mga pasyente po akong nakakaranas ng ibang karamdaman. Hindi dahil sa nararanasan nila iyon, kung hindi dahil minsan po ay hindi kayang gamutin ng isang doktor ang sakit nila. Kaya naman ako, bilang may kasaysayan sa sinaunang pamamaraan, ang huli kong opsyon na ibinibigay sa kanila ay magtungo sa isang albularyo. 30 years ago po kasi, Kuya Bari, ay bahagi ako ng isang pamilyang may kaalaman patungkol dito. Kaya naman, gustong-gusto ko pong makinig sa mga video mo dahil bukod sa nakaka-relate po ako, ay talaga namang masarap balikan ang sarili kong karanasan tungkol dito. Ngunit saan at papaano nga ba nagsimula ito? Itago niyo na lang po ako sa pangalang Hermano at naririto na po ang aking kwento. Nangyari po ito way back 1993 sa isang lugar po na kung tawagin ay Baryo Lalawon. Ang baryo po namin, Kuya Bari, ay matatagpuan sa Davao Oriental. Doon na rin po kasi ako ipinanganak at lumaki. Simple lamang po ang pamumuhay namin noon. Madalas ay nasa bukid kami, nagtatanim, nag-aani o kaya naman ay nagkukwentuhan kasama ang aking mga pinsan. Medyo late na rin po kasi ako bago nakatungtong sa paaralan dahil may kalayuan po sa amin ang school na aking papasukan. Kilometro po noon ang lalakarin dahil wala pa namang mga modernong transportasyon kung ikukumpara po ngayon. Naaalala ko nga, Kuya Bari, kalabaw po talaga ang sinasakyan namin kapag kapupunta ng bukid at naglalakad lamang po kapag aakyat naman ng bundok. Hindi rin po gaano karami ang pamilyang naninirahan sa lugar namin. Hiwa-hiwalay po ang mga bahay at wala pa noong elektrisidad, kaya naman kapag kagabi, naroon kami sa bakuran at nagkwekwentuhan tungkol sa katatakutan. Noong una po, normal lang sa akin dahil nga hindi po talaga ako naniniwala. Pero nang malaman ko po ang tungkol sa kakayahan ng aking pamilya, nagbago po ang aking pananaw. Alam niyo ba, Kuya Bari, matunog po ang apelyido ng aking pamilya kahit pa sa ibang mga baryo. Lalong-lalo na po ang aking lolo na si Damanyo o mas kilala noon sa tawag na antingerong si Kaduroy. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 10 taon po ako noong magkwento sina Inang at Itang tungkol sa kasaysayan o sa kakayahan ni Lolo. Ayon sa kanila, isang magaling daw itong manggagamot. Anumang uri ng sakit ay kaya nitong lunasan. Bukod po doon, kaya rin daw nitong lunasan ang mga sinusumpa, kinukulam, binabarang, nagalaw ng masasamang elemento at marami pang iba. Hindi naman parang Diyos po si Lolo, pero may mga bagay raw itong daladala kaya nagkakaroon ng ganoong kakayahan at napoproteksyonan sa kahit anumang kapahamakan. Noong marinig ko po iyon, Kuya Bari, manghang-mangha po talaga ako. Kaya naman noong mga sumunod na araw, madalas ko nang bisitahin si Lolo sa tinitirhan nitong bahay kubo. Kasama niya po si Lola roon at kahit sinasabihan ako ni Lola na huwag istorbohin si Lolo, nagpupumilit pa rin po akong pumunta roon. Ngunit bago ko pa man malaman ang impormasyon tungkol sa sinasabing kakayahan ni Lolo,
May ideya na ako, Kuya Bari, dahil kapag ka nagkakasakit po ako, siya ang gumagamot sa akin. Naalala ko pa nga noong nagkaroon ako ng mataas na trangkaso. Kumuha lamang siya noon ng baso na puno ng tubig. May ipinatong siyang papel na may mga nakasulat na ayon kay inang, wikang Latin daw. Hinipan lang niya iyon at dinasalan, at nung inumin ko, nawala kaagad ang sakit ko. Isa pa pong naaalala ko noon nang magkaroon ng sugat sa buong katawan ang isa sa mga pinsan ko po. Nanunuraw, Kuya Bari, kaya dinala kaagad ito kay lolo, at ilang araw lang po ay gumaling kaagad na ito. Noong maging madalas ako sa bahay nila, napapansin kong palagi siyang nagdadasal. Nakaluhod po siya sa isang altar na may iba't ibang santo at larawan ng Diyos. Marami rin pong botelya sa paligid na naglalaman ng sa tingin ko po ay mga langis. May mga libro, mga bagay na tila antigo na, pero ang mas nakaagaw po ng pansin sa akin ay ang suot-suot niya pong kwintas. Ang dami po kasing mga bagay na parang bato ang nakasabit doon. Iba't ibang hugis at nasa iba't ibang kulay din. Actually, Kuya Bari, noong una nga, hindi niya po talaga ako pinapansin. Yung tipong para lang akong anino na nakabantay at sunod-sunod lamang sa kanya. Hanggang sa isang araw po, hindi ko siya nadatnan sa bahay nila at tanging si Lola lamang ang nandoon. Nang tanungin ko naman si Lola, sabi po nito ay nasa kabilang baryo dahil naimbitahan daw upang manggamot at kunin ang isang pinaniniwalaang mutya. Ano po, Lola? Mutya po? Naalala ko pang tanong, Kuya Bari. Hindi po kasi pamilyar ang salitang iyon. Masyado ka pang bata po para maunawaan ang mga bagay na ito. Si Kaduroy lang din ang makakapagpaliwanag ng tungkol doon dahil siya ay pinili. Tugon ni Lola na lalong nagbigay sa akin ng senyales at pagkakataon na mas alamin kung ano ang mayroon kay Lolo. Kuya Bari, ng mga panahong iyon ay hindi ko alam kung bakit ako na-excite. Hindi ko masabi kung bakit na-trigger ng sobra yung curiosity ko po na alamin ang mga bagay-bagay. Kaya naman, habang wala po si Lolo, sinimulan kong imbestigahan ang mga gamit niya na naroroon. Habang isa-isa ko po iyong tinitingnan at hinahawakan, pakiramdam ko nagsasalita ang mga ito. Hindi ko siya ma-explain in words pero may something dito na parang bumubulong sa akin ng mga panahong iyon. Basta alam ko, Kuya Bari, nagbibigay ito ng saya sa akin at magaan ang aking pakiramdam. Noong mapadako ang tingin ko sa isang lumang kahon, hindi ko po talaga maiwasan na buksan iyon upang makita kung ano kaya ang laman. Doon, Kuya Bari, nakita ko ang isang may kakapalang libro. Para po itong pinagpatong-patong na mga papel at dinikit lamang gamit ang paste o glue. Tumingin pa ako noon sa paligid dahil baka biglang dumating si Lolo. Kuya Bari, bilang respeto na rin po sa lolo kong si Kaduroy ay hindi ko na maisasalaysay pa ang lahat-lahat ng mga nabasa ko roon. Ngunit ilan dito ay tungkol sa mga pamamaraan upang labanan ang mga karamdamang dulot ng aswang, kulam, barang at iba pa. Naroroon din ang iba pang mga dasal at sa hindi maipaliwanag na dahilan, nabasa ko po. Hindi ko alam pero hanggang ngayon po, napaka-weird pa rin talaga para sa akin. Ganito po kasi yung nangyari. Dumating si Lolo. Galit na galit siyang lumapit sa akin at kinuha ang libro. Habang pinapagalitan niya ako at pinagsasabihan, ang naalala ko na lamang noon ay napapangiti ako sa mangha. Siyempre po, hindi dahil sa galit siya, kung hindi dahil sa mga nakasulat doon. Lolo, naku, pasensya na po kayo. Pero
Nakakamangha po talaga ang mga nakasulat sa librong yan. Pwede ko bang mahiram po ulit yan? Gusto ko pong matutunan ang mga nakalagay dyan. Sabi ko pa noon, Kuya Bari. Out of nowhere, iyon ang lumabas sa bibig ko. Matapos yun ay nakita kong parang natulala at nanigas si Lolo sa kinatatayuan niya. Tinitigan niya po ako ng matagal at kitang-kita ko po sa mukha niya ang pagtataka. Nababasa mo? Nababasa mo, Apo, ang mga letrang nakasulat dito? Seryosong tanong nito, Kuya Bari, at bilang bata po at honest noon, tumugon ako. Opo, Lolo. Walang patumpik-tumpik na sagot ko. Adela, pakitawag ang anak mo. Sabi nito kay Lola na ang tinutukoy niya ay si Inang. Sa kaba, Kuya Bari, dahil mukhang isusumbong ako nito, ay napatakbo po ako palabas. Narinig ko po siyang pinigilan ako, pero hindi ko na siya nilingon pa at mabilis na umuwi ng aming bahay. Siguro naging negatibo po ang pag-iisip ko, pero Kuya Bari, doon na rin po nagsimula ang lahat-lahat. Noong makapag-usap kasi sina Inang at Lolo, agad ako nitong ipinatawag sa bahay nila. Sa mga oras na iyon ay talagang takang-taka ako dahil halos pagtabuyan nga ako, pero ngayon ako na mismo ang pinapapunta. Noong makarating ako doon, mataman akong pinagmasdan ni Lolo. Sinuri mula ulo hanggang paa. Ako naman po ay nakayuko lamang at minsanang pasulyap sa kanya ang ginawa ko. Agad naman akong nagsorry sa kanya noong mga panahong iyon at sinabing hindi na ako makikialam sa mga gamit niya dahil iyon ang naiisip kong maaaring dahilan kung bakit ako nasa harap niya. Apo, sumama ka sa akin bukas paakyat ng bundok. Mayroong kukunin tayong bagay para malaman ko kung tunay ka ba o hindi. Salaysay nito at ako naman po, Kuya Bari, ay napatingin lamang kay Inang. Pag-oo na lang ang naging sagot ko, Kuya Bari, kaya naman kinabukasan, saktong magmamahal na araw po, ay isinama niya ako sa may kataasang bundok. Hindi naman po literal na bundok, kung hindi parang burol lang ito o parang bukid, ngunit napakatarik akyatin. Ang tanging dala ko lang noon ay ang aking sarili, Kuya Bari, samantalang si Lolo ay mayroong gulok sa kanyang baywang at suot-suot ang kwintas na nabanggit ko po kanina. Kasabay nun ay ang telang lalagyan na mukhang pagkain at inumin ang laman. Lolo, saan po tayo papunta? Naalala ko pang tanong sa kanya kasi mula nang umalis kami, hindi na niya ako kinausap pa. Ako naman, siyempre po medyo natatakot dahil napakaseryoso ng kanyang mukha. Abangan natin mamayang gabi ang paglaglag ng mutya mula sa puso ng saging. Ikaw ang sasalo at kukuha noon. Tugon nito na medyo nagbigay pagtataka sa akin dahil hindi ko alam ang mga bagay na sinasabi po niya. Mutya. Kuya Bari, narinig kong nabanggit ito ni Lola pero hindi ko alam kung ano ang hitsura nito. Inalala ko pa nga noong mga panahong iyon kung nabasa ko ba ito sa libro ni Lolo. Ang tanging naalala ko lang ay parang bato ito na nagmula sa mga bagay-bagay kagaya ng hayop, dagat, halaman, ulan, kidlat at marami pang iba. Maraming mag-aabang sa pagbagsak nito, kaya naman kailangan mong mauna sa pagsalo dahil kung hindi, napahinto pa ito, Kuya Bari, sa pagsasalita at hindi na lang itinuloy ang sasabihin. Sa gitna ng paglalakbay, nakita namin ang isang matandang babae na may daladalang basket sa kanyang likod. Halos makuba na rin ito, marahil dahil sa bigat ng kanyang daladala. Siguro'y likas sa akin ang ganitong ugali kaya naman nilapitan ko po iyon
at tinulungan. Kinuha ko ang daladala niya, Kuya Bari, at tinanong ko kung saan siya papunta o nakatira. Nagpaalam naman ako kay Lolo at hinayaan naman ako nito. Ay, ikaw pala iyan, Kaduroy. Sa Mutya ba kayo pupunta? Mag-ingat kayo. Kahit mahina ang boses, ay pilit niya iyong isinisigaw kay Lolo. Tumango lang ito at ilang saglit lamang nahatid ko na ang matanda. Bago magpaalam, humingi pa ako rito ng impormasyon patungkol sa Mutya. Walang paraan kundi pag-aabang lang. Ang Mutya, pagdating sa tao, ay namimili lang. Ang karapat-dapat lang ang pinagpapakitaan nito. Kaya kung hindi ikaw ang taong iyon, huwag ka nang umasa. Paliwanag ng matanda bago tumalikod at pumasok sa bahay kubo nito. Ako naman, Kuya Bari, ay bumalik na lamang kay Lolo at nagpatuloy kami. Maya-maya, narating namin ang isang sagingan. Actually, Kuya Bari, matatawag ko itong gubat ng saging dahil bukod sa naglalakihan, napakarami nito at halos hindi mo matatanaw ang pinakadulo. Pagsapit ng gabi, hahanapin natin ang mutya ng saging. Makikita iyon sa natatanging puno at hindi kita tutulungan. Kusa mo iyong mahahanap. Sa likod mo lang ako para sa mga kalabang naghahanda rin. Pagpapaliwanag ni Lolo at saka umupo at naglatag sa madamong lupa. Po, Lolo? Kalaban po? Musmus ko pang tanong, Kuya Bari, pero hindi na niya ako sinagot. Wala akong nagawa kung hindi naupo na rin ako at nakikain sa mga daladala niyang nilagang kamote, saging at bagoong. Walang imikan at akala ko nga, Kuya Bari, ng mga sandaling iyon ay galit pa rin sa akin si Lolo. Ilang minuto pagkaharap ko ay nakita ko siyang parang naka-Indian seat at hawak ng parehong kamay ang dala nitong gulok. Nakapikit siya, kaya naman sinamantala kong pagmasdan ang suot-suot niyang kwintas. Gandang-ganda po ako roon, lalo na sa parang mga batong nakakabit dito. Hindi kaya yun ang mga mutyang sinasabi ni Lolo? Tanong sa isip ko ng mga sandaling iyon. Lumipas ang mahabang oras. Sumapit na, Kuya Bari, ang malalim na gabi. Nasa ganoong posisyon pa rin si Lolo at mukhang natutulog na ito. Takot man ay tinawag ko siya at ginising upang hanapin na sana ang bagay na tinutukoy niya. Ngunit minuto na po ang lumipas at tila hindi ako nito naririnig. Kaya ang ginawa ko na lang noon, nilakasan ko na lamang ang aking loob. Tumayo ako at tumanaw sa paligid. Hindi naman ganong kadilim dahil ng mga sandaling iyon ay bilog ang maliwanag na buwan na nagbibigay ng sapat na ilaw upang makita ko ang lalakaran. Sandali ko pang sinulyapan noon si Lolo pero ganoon pa rin. Hindi ko ba alam, Kuya Bari, kung ano ang tumatakbo sa isipan ko, pero lumakad ako at nilibot ang sagingan. Madilim ang paligid. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, pero ang sabi niya, natatangi ang puno na iyon. Kalahating oras po ang lumipas bago ko mapansin ang isang uri ng puno ng saging. Nang ilang metro na lamang po ang layo ko dito, pinagmasdan ko iyon, Kuya Bari, at talagang naiiba nga ito sa mga kasamang puno. Mas mataas, mas mataba, at mas makapal at mahaba ang kanyang dahon. Noon lang din ako nakakita ng ganitong uri, kaya naging malakas ang pakiramdam ko na baka ito ang sinasabi na ni Lolo.
Hinanap ko agad ang bunga o bulaklak nun pero hindi ko makita o matanaw. Hinawakan ko rin ito at inalog-alog dahil baka sakaling may mahulog. Habang ginagawa ko po iyon, isang sitsit ang narinig ko. Ilang segundo, may mga ungol po at parang mababangis na hayop ang nasa paligid. Kuya Bari, talagang gusto ko pong tumakbo na kaagad pero nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang tanging nasa isipan ko na lamang ng mga sandaling iyon, nariyan naman si Lolo dahil iyon ang sabi at bilin niya. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng matinding takot at kilabot dahil mula po sa hindi kalayuan ay mayroong mga pulang mga mata ang biglang lumitaw. Hindi po ako naparito para manakit o magnakaw. May bagay lang po akong... Hindi ko na po natapos ang sasabihin ko nang may mga maliliit na nilalang ang nagsitalon patungo sa akin. Napaupo at napasandal ako sa puno ng saging na iyon at isang malakas na sigaw na lang po ang nagawa ko. Pag-alis ko ng mga kamay ko sa ulo, nakita ko si Lolo Kuya Bari na nakatayo na sa harapan ko at nang ibaling ang tingin sa gulok, tumutulo pa ang kulay itim na likido mula roon. Nanginginig po akong tumayo noon at pinagmasdan ang mga maliliit na nilalang na ayon sa ibang katawagan ay tiyanak po. Halos itim ang mga balat nito at mahahaba ang kanilang mga ngipin sa bibig. Kahit naroroon pa ang aking gulat, takot at pagtataka, agad kong sinabi kay Lolo na baka heto ang punong sinasabi niya pero hindi niya ako tinutugunan. Kaya ang ginawa ko, Kuya Bari, inikot ko po ang puno at tinanaw kung ano ba ang nasa tuktok noon dahil baka nandoon po ang hinahanap namin. Bilang sanay po sa pag-akyat ng anumang uri ng puno, inakyat ko ang punong saging na iyon. Habang ginagawa ko po iyon, hindi ko maiwasan na mapalunok ng laway at ang nasa isip ko, gusto ko na lang matapos ang gabing ito. Siguro Kuya Bari, kaya ganoon lang din kalakas ang loob ko at may katapangan. Pakiramdam ko ng mga panahong iyon ay nagmana po talaga ako kay Lolo Duroy. Noong malapit ko na pong maakyat ang tuktok, isang mahabang bagay ang biglang humampas sa akin. Napasigaw ako sa sakit at hapdi at mula sa kaliwang braso, nagkaroon iyon ng mahaba at matalim na hiwa. Nakita ko si Lolo na agad ding umakyat ng punong inakyatan ko. Manghang-mangha talaga ako, Kuya Bari, dahil parang hindi po siya matanda dahil sa liksi at lakas ng mga kamay. Tik-tik! Sabi niya, saka ako sinenyasan na magpatuloy. Nakita ko na lamang na pinuputol niya iyon gamit ang kanyang gulok. Siguro, Kuya Bari, ilang pagsugod po ng dilang iyon at paghampas ni Lolo ang nangyari bago ito matigil. Ako naman, nang maabot ko ang pinakadahon, agad ako roong sumabit, iniangat ang sarili para makarating sa pinakamataas. Doon, Kuya Bari, natanaw ko ang mahahabang bunga at puso ng saging na diretsong nakaharap sa bilog na buwan. Ibang-iba ito dahil ang mga bunga ng saging ay yumuyuko pero ang isang ito nakatanaw sa kalangitan. Sa tuktok po ng puso, naroroon po ang parang alitap-tap na tila paikot-ikot. Nang hahawakan ko na po iyon, nakarinig ako ng tunog ng parang isang malaking ibon. Nang tumanaw ako sa ibang puno, nakita ko ang mga itim na figurang tila papalapit sa akin. Hintayin mo lang mawala ang alitap-tap at saka mo kunin ang puso ng saging na iyan. Kami nang bahala ni Kaduroy sa mga kaagaw mo, bata.
wika ng isang boses mula sa kung saan. Nang tumanaw ako sa isa pang puno, Kuya Bari, napanganga ako sa mangha nang makita ko po ang isang matanda. Ito yung matandang tinulungan ko habang paakyat kami ni Lolo dito. Nakita ko pa iyong tumalon pababa, kaya naman walang salita ang makalabas sa bibig ko ng mga sandaling iyon dahil sa pagkagulat at pagkamangha. Ilang sandali lang, nawala na ang alitaptap, kaya naman agad kong hinawakan ang puso ng saging upang putulin. Nagimbal po ako ng may dalawa pang kamay na kulay itim at mabalahibo ang nakahawak doon. Unti-unti ko iyong tiningnan at naluha po ako sa sobrang takot. Nanginig ang buo kong katawan nang mapagbasdan ang pulang-pula nitong mga mata habang nakangiti at labas ang matatalim ng ngipin at naglalaway pa. Siguro nga Kuya Bari, dahil sa takot, ang naalala ko na lamang ay sumigaw ako noon ng napakalakas at nahulog sa punong iyon. Pagdilat ko, natagpuan ko na lamang ang sarili kong nakahiga sa papag ni Lolo. Punong-puno ng tela ang ilang parte ng katawan ko dahil sa mga sugat. Nang makabangon po ako, agad ko namang hinanap si Lolo upang tanungin. Paglabas ko ng bahay nila, narinig ko po ang ingay ng mga tao. Doon, natanaw ko Kuya Bari si Lolo na may ginagamot na sa tingin ko po ay parang sinasapian. Babae po iyon at halos lumutang na ito sa ere dahil sa lakas, kahit 5 kalalakihan na po ang nakahawak dito. Mula noo, ipinahid ni Lolo ang isang singsing pababa hanggang sa pinakadulong daliri ng kaliwang paa nito. Pagkatapos po, bumigkas siya ng ilang dasal sa salitang Latin at isinuot ang singsing sa isa sa mga daliri ng paa ng babaeng iyon. Nang alisin ni Lolo ang singsing, tumigil ito sa pagwawala at bumagsak ito sa lupa. Pinakuha rin ni Lolo sa akin ang isang uri ng langis at hinayaan niya akong ipahid iyon sa mukha, mga braso at paa ng babae. Iwasan niyo munang magputol ng puno sa dulong bahagi ng baryo. Hindi kasi kayo nag-alay at nagbasbas kahit nagalit ang mga elementong nakatira roon. Heto ang singsing. Ibalik nyo ito sa lugar na iyon at mag-alay kayo ng 3 itlog, tubig na may asin at kahit anong uri ng barya. Pagkatapos nun, humingi kayo ng paumanhin sa mga nagambala nyo roon. Paliwanag ni Lolo sa pamilya ng babaeng sinapian. Kuya Bari, yung pangyayaring ding iyon ang isa sa naging dahilan kung bakit ako naging isang manggagamot. Bukod kasi sa nurse na ako ngayon, tila naging nurse din ako ng Tagalalawon. Matapos kasing manggamot ni Lolo, agad niya akong tinawag upang tignan kung may mutya nga ba ang puso ng saging na nakuha ko kamakailan. Ito na siguro yung mangha na hindi mapapantayan ng anumang bagay. Nang buksan ko po ang puso ng saging, lumantad sa amin ang isang parang bato na tila hugis puso rin ng saging. Kulay itim po ito Kuya Bari at nang damputin ko po, may kabigatan. Kakaiba rin ito sa pakiramdam. Hindi ko maipaliwanag sa mga salita pero kakaiba talaga. Lolo, papaano po ito gamitin? Naaalala ko pang tanong noon kay Lolo. Ikaw ang kusang makakaramdam, apo, at makakaalam noon. Ikaw ang pinili ng mutya at nasa iyo na kung gagamitin mo ito sa masama o sa mabuti. Tura naman sa akin ni Lolo. Tanging pagngiti na lamang kay Lolo
ang naitugon ko sa kanya. Kuya Bari, napakahaba kung isasalaysay o nobela nga ika ng iba ang mga sumunod na nangyari sa buhay ko sa baryo Lalabon at sa piling ng isa sa pamilya ko, si Lolo o mas kilalang antingerong si Kaduroy. Napakarami po niyang naiturong mga bagay sa akin gaya ng panggagamot, paglaban sa mga masasamang elemento at marami pa. Nabanggit niya nga rin na gusto niya ako ang magmana ng mga anting-anting at mutya na hawak-hawak niya. Ako lang daw kasi ang natatanging kadugo niya na nakakaunawa sa mga ganitong bagay at iba raw ang lakas ng loob ko kung ikukumpara sa iba niyang mga apo. Ngunit Kuya Bari, talagang hindi lahat ng bagay ay para po sa atin. Kahit minsan hilingin natin na sana iningatan ko pero hindi na maibabalik pa. Yung mga pangarap po kasi ng lolo ko para sa akin ay parang magandang larawan na unti-unting kumupas. Aaminin ko rin to at sana maging aral sa mga nakikinig na may ganitong karanasan. Habang nagbibinata po kasi ako sa Lalawon at natutunan ang mga bagay-bagay, lumaki po ang ulo ko. Naging pasaway po ako, Kuya Bari. Naging mayabang. Sabi nga nila, kaya isang araw nagulat na lamang po ako dahil nawala sa kwintas ko ang mutya ng saging na nakuha ko noon. Noong una, inisip kong ninakaw. Pero nang magsalita si Lolo, natauhan ako. Ang mutya ay namili. Pero kung ang napili ay di mag-iingat sa kanya, husa siyang mawawala. Paliwanag ni Lolo at ang nagawa ko na lamang noon ay yumuko at umiyak. Baka nagkamali lang ako noon sa iyo, Apo. Baka hindi ka nga karapat-dapat, Hermano. Wala akong magawa, Kuya Bari, kung hindi isuko ang lahat ng kakayahan at kaalaman na nakuha ko galing sa kanya. Sobra siyang na-disappoint noon, Kuya Bari, kaya mas pinili kong ilaan ang oras sa ibang gawain. Ngunit naging isang malaking aral po ito para sa akin. Kasi po noong makapag-aral ako sa Maynila, na-inspired po ako sa aking lolo, si Kaduroy, bilang manggagamot, kaya nursing din ang kinuha kong kurso. Masaya po ang naging karanasan ko para sa akin sa aming baryo. At ang katagang antingerong si Kaduroy ay hinding-hindi ko po malilimutan. Balita ko po, Kuya Bari, patuloy pa rin nanggagamot ang aking lolo at lumalaban sa mga masasamang elemento. Isang malaking aral po ang aking natutunan at isang inspirasyon din para mas lalo akong maging matatag at maging isang mabuting tao. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay mapili niyo rin po itong basahin sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Hermano. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.